note po ako sa mga lugar na yan. Pag meron po kaming pondo na savings, bibigyan po namin ng prioritization yan. Or ilalagay po namin na for funding po na magpapatulong po kami na madagdagan po yung pondo namin sa HPEP para ma-address po yung mga concerns na yan. Salamat po. Ang pakiusap ko lang, please make it operational the soonest as possible po. Yes, yes, Mr. Chair. Actually, sabi ko sa mga regional directors natin, diskarte lang tayo. Diskartehan nyo na maging functional yan. Kung kulang ng doktor, you use the MHO, you use the doctors to barangay, i-augment ng DOH, yung HRH, para maging functional po. So, dinidiskartehan po namin kasi ayaw po natin masayang yung pera ng gobyerno. At ang gusto po ng Pangulo din natin, mapalapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga tao po. So yan po yung ginagawa po natin. Sabi ko, diskarte, paanda rin natin kasi sayang po yan. Salamat po. Galing ka rin po sa local dati. So alam mo ano yung problema sa... Yes po, pangarap Pa. ko po yun noon. Ngayon, na-realize po. So ang tagal po na panahon kasi dati po wala po talagang ganyan na proyekto. Salamat. Gusto ko lang pong marinig no from Ronald Ignacio. Ito, napakatiyaga nito since last year, since our very first hearing about health emergency allowances. Talagang nakikipaglaban po ito para sa ating mga health workers. He is the president po ng United Private Hospital Unions of the Philippines, si Ronald Ignacio, UPHUP. At sulit po ang pangungulit mo rin natin dito. Finally, last year, nabayaran po yung 27 billion through DBM and DOH. At hindi ka tumigil, hindi tayo tumigil dito. Yung 6.7 billion na appeals ay nagkaroon po ng panibagong pag-asa. Go ahead po, Ronald. Yes po, Mr. Chair. Maraming salamat po at hindi po ninyo kami pinabayaan throughout this laban po namin sa HEA. And very thankful po kami na tumutugon po dahil sa hearing po na ito, tumugon po yung mga ahensya ng gobyerno para ibigay po yung mga nabinbin ng mga benepisyo ng mga healthcare workers. Every time po na nagpupunta po kami rito, we're looking forward po na matanong po mismo or marinig mismo kay Secretary Herbosa yung mga gusto naming marinig. Yun yung kailangan kung kailan mabibigay po yung HEA po namin. Gusto ko lang pong malinawan doon sa naging ko kasi tinatanong po ako ng mga kasama ko from outside. May lumabas po kasi na na 6.7 billion will be released by September according to the DBM. Ngayon, pero sabi po ni Secretary po kanina, kung isipin po ninyo, balikan po natin mga during the past hearings, according to Yusek Bravo that time, hindi lang po 6.7 billion na po yung remaining arrears from the HEA. Umabot na nga daw po yun, particularly 8.1 billion na nga daw po umabot nung last hearing po nung June 3. Tapos, ang inaano po kasi dito, Mr. Chair, is nagkaroon po ng convention or na-convene po yung grievance board nitong February. Kaso lang napaka-inconclusive po ng mga napag-usapan po doon. And yung grievance board po hindi po na-utilize to the maximum para po sana mapag-usapan kung ano yung mga naging problema para sa distribution po ng HEA. And gaya nga po ng sinabi kanina, may nabanggit po ni Secretary Herbosa na relegated to the program funds na naman po yung mga remaining HEA for the next year for 2026. And alam naman po natin na very uncertain po yung funding po sa program funds. Kaya nga po kung saan-saan po humugot ang national government para lang po mabayaran. And total, 6.7 billion lang naman po yan. Bakit po 8.1 billion na lang po yung sinabi ni Yusek Bravo last time? Bakit hindi pa po lubos-lubusin na po yung pagbayad? Lalong-lalo na po ngayon, tinanggal na po yung funding for the AKAP po. Sana, since lagi po nating sinasabi na rendered services na po yan, sana naman po malubos na po yung pagbayad, mawakasan na po yung pagbayad natin sa HEA para nang sa gayon we can move on to the
other concerns of the healthcare workers, particularly sa private hospitals po. Maraming salamat po, Senator, sa pagpapatuloy at pagtsatsagaan po ninyo sa mga healthcare workers. Sinong gusto sumagot? Director Ali? Ay, Asek Untalan po. Good afternoon, Mr. Chair, and good afternoon to our healthcare workers po, especially po in attendance po today. With the 6.7 billion, it will be ready po and has already been validated and will be ready for release. In fact, we've already convened a meeting with all the CHDs and we even asked them what are the problems on the ground. And we are willing also to go to the ground to determine and to resolve all those problems so that the release of these funds will be expediently done. And with regard po to sa grievance board po, we have just collated po the data na yung ano po yung mga problems po ng mga grievance boards. But nonetheless po, marami naman po tayong mga grievance boards na pong nag-work na siya. And then we are already awaiting po ng mga pending claims na po na mangyayari doon sa ating mga grievance boards. Kasi po naging problema lang po natin sa grievance boards yung mga representations po natin from union. And I think we are already addressing that po and as well as from the professional organization. So, ano lang po, within this year po, we are committing to release the volume fund. Yung sa kakulangan po, meron pa po kasi kaming mga, yung dun po sa ibang mga CHDs, meron na daw po silang, meron pa silang pwedeng ibawas doon sa ibang mga payments kasi nabayaran na daw po yung mga iba po. So we will see po how we're going to fit po all those claims po within the available budget. As regards po sa mga kakulangan po, we will be working with DBM po para po makakuha pa po kami ng karagdagang pondo para mabayaran po. Salamat So, po. pero yung 6.7, mababayaran na po yun. Yes po, Mr. Chair. Kailan po ang timetable? By September po, tapos nagre-ready na lang po kami with all the CHD directors po para maibabaan na po namin yung pondo po sa mga CHDs po natin and yung mga problems po natin sa mga other hospitals kasi po as for DOH hospitals po, okay naman po kami. Yung ibang hospitals lang po yung mga inaayos natin. Kasi remember, ang ano lang po namin dito kasi may mga private hospitals po na hindi naman po masyado nila alam kung ano po yung mga kailangan na documentation requirements. Kaya po kami po bababa na po para po matulungan po namin sila sa mga papeles na kailangan po para mabigay na po namin yung pondo nila. Salamat po, Asek. May we hear now from Maria Teresa Barcena from Imus Cavite Risk Reduction Management Office. Regarding HEA rin po ito. Kayo Yes yung po. nanawagan po about HEA Yes para po. maklaro lang po yung inyong hinaing. Tatanong. Magandang hapon po sa Mr. Senator Bongo. Meron lang po sana kung gusto malinawan kasi nga po kami po yung dating dumating dito ng June 3. So hiningan po kami ng Region 4 ng mga requirements which is ano ko naman po, na-comply ko naman po, naipasa ko na po lahat. And then at the end po, sinabi po sa akin doon na kasama daw po na kami sa grievance. Ngayon nagtaka po ako bakit po kami napasama sa grievance samantalang katulad nga po ng sinabi ko nung nakaraan, kami po hindi po namin system error po yung nangyari sa amin sa limited slot lang po. Ngayon po, ang gusto lang po namin malinawan, yung po bang sa 6 billion ay hindi pa po ba kami kasama doon or kasama pa po kami sa pinag-aaralan? Ganun po ba? Yun lang po gusto namin malinawan, Mr. Senator. Kindly answer po, DOH. Ma'am, may we know po the hospital and then isang region po kasi we have two A and B po sa Region 4. But probably po, Mr. Chair, if possible, we'll just directly connect with ano po kay ma'am na lang po so that we can resolve po yung kanyang problema po. And if in case po mayroon pa po silang mga ibang problema, our office po together with Director Aleli Sunshakal will be willing to assist them po to determine, especially po kung may problem po sila sa kanilang grievance board po. Po, ma'am, mag-usap na po kayo. Actually, isa sila sa mga lumalapit pag umiikot ako sa iba't ibang parte ng bansa. Sigaw yan sila. Hey, sabi ko wala pong katapusan itong HEA. Ngunit gaya na pinangako ko sa inyo, you have the avenue,
this committee to speak at iparating ang inyong mga hinaing. Yan naman po ang trabaho natin, makinig sa ating mga kababayan sa kanilang reklamo, mga hinaing at pangangailangan po. Lalong-lalo na yung mga health workers natin na sa panahon ng pandemya tayo nangailangan sa kanila ay hindi tayo pinabayaan. So ASEC Untalan, kindly po, and Director Ali sa ating lahat ng mga officials ng DOH, please lang po tugunan kagad natin itong mga pangailangan. Kung wala na pong mga katanungan, salamat po sa DBM, DOF, DSWD, PCSO, sa lahat po, DPWH, sa PhilHealth, sa ating lahat ng mga empleyado po ng Department of Health sa inyong serbisyo at sakripisyo sa ating mga kababayan. As we start our work this 20th Congress, one thing is certain, we have so much to do. We are still far from achieving what the Filipino truly deserve. Sabi nga nila, malayo na, pero malayo pa. Indeed, we have made progress, but the road ahead remains long and challenging. Again, we must strengthen public health institutions, invest in facilities and equipment, and guarantee health programs that will ease the burden of medical expenses on ordinary families. Tulad ng lagi kong binibigyang diin sa mga nagdaang pagdinig, dapat siguraduhin ng gobyerno na ang serbisyong pangkalusugan ay abot kamay, abot kaya at masahan para sa lahat. Ito po ang malinaw na layunin ng Republic Act 11223 or ang Universal Healthcare Law. Ang siguraduhin walang Pilipino ang mapagkakaita ng serbisyong medikal dahil lamang sa kakulangan ng pera. Kaya po, paalala ko parate sa DOH, ang PhilHealth at iba pang ahensya na may kinalaman sa kalusugan, sa kanilang tungkulin at yakin ang maayos, mabilis at epektibong pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Hindi dapat maantala ang serbisyo, hindi dapat mahirapan ang ating mga kababayan sa pagkuha ng benepisyo at higit sa lahat, ilapit natin ang serbisyo medikal sa ating mga kababayan. Further, I urge everyone to ensure the laws we pass are implemented properly, such as the Malasakit Centers Law, ito pong Regional Specialty Centers Law, and especially the realization of those programs provided under the Universal Healthcare Law. Again, we will continue to hold PhilHealth accountable for its pending promises. We will also hold the other agencies accountable for their commitments of ensuring no patient is turned away. Monthly naman po itong hearing natin dito sa Senado at patuloy ko pong tututukan ito. As we move forward, let us be reminded to prioritize the health and well-being of the Filipino above all else. Unahin po natin ang well-being of the people above all else. The committee will continue to exercise its oversight functions over the implementation of the Universal Healthcare Act and monitor the status of utilization of funds intended for the rollout of its programs. In fact, plano po namin ngayong 20th Congress na mag-convene po yung committee along with joint committee along with the lower house counterpart para sa itong universal healthcare. Napapanahon na po na we should get updates from you at tutukan po natin kahit malayo pa tayo sa full implementation, pero pag nagtulungan po tayo, mararating po natin ang gusto nating marating basta nagtutulungan po ang bawat isa. Muli, maraming salamat po sa lahat ng resource persons na nakiisa sa pagdinig na ito. This hearing is hereby suspended. Thank you.